Alam niyo ba mga idol, ito si Sal Panelo na isa sa mga DDS ay nagsalita na tungkol kay Bongbong. Dahil nga, ang akala nila, lalo na ang kabuuan ng mga DDS, etong si Bongbong daw ay weak. Oo, na presidente. Walang kakayahan, walang political will, at higit sa lahat, hindi kayang magpatakbo ng gobyerno at walang alam. Pero sa nakita nilang sistema ng ating Pangulo, ito ngayon si Panelo ay tila parang natatauhan. At yan mga idol ang ating pag-uusapan sa bidyong ito. Pero siyempre mga idol, bago natin ay pagpatuloy ang ating kwentuhan tungkol dito kay Panelo, hayaan nyo munang batiin ko kayo ng isang magandang umaga. Saan man kayong panig ng ating bansa naroon mga idol, Mapalusyon, Visayas, Mindanao, nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayon din naman, yung iba natin mga idol na nasa iba yung dagat, saan man kayong panig ng ating mundo naroon, ay binabati ko kayo ng isang magandang umaga. At nawa ay nasa mabuti rin kayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. Pero mga idol, tuloy natin yung ating kwentuhan tungkol dito kay Panelo. Alam nyo ba si Sal Panelo, meron tayong napanood na video sa kapwa natin taga social media, na ito si Panelo ay nagsalita na tungkol sa sistema ni BBM. Dahil nga ang akala nila, eto si BBM ay weak na Pangulo. Walang kakayahan, walang alam, higit sa lahat, walang political will. Pero bakit ngayon, doon sa kanyang video na nakita natin, ang sabi niya, si Bongbong daw ay magaling na presidente, matalino, at higit sa lahat, may political will. Yan, hindi natin alam kung talagang tao sa puso niya yung mga sinabi niya. Dahil nung una, talagang kalaban niya si BBM. Tinutuligsa nga nila na wala raw kakayahan bilang isang Pangulo. Ngayon, ang sabi ni Panelo, sa kanya sigurong pagsusuri o pagsusubaybay sa sistema ng ating Pangulo, nakita niya yung sistema ng ating Pangulo kung paano ito trumabaho. At yan din kasi ang hindi pa nakikita ng ibang mga taga DDS. Pero si Panelo, malamang nakita na niya kung paano trumabaho ang ating Pangulo. At totoo namang tumatrabaho. Yung mga natapos na proyekto ng ating Pangulo na hindi pinapansin ng mga taga DDS, marahil ito si Panelo ay nakita na niya at napansin na. Bakit niya nasabi na magaling na presidente o Pangulo si BBM? Tigit sa lahat may political will. Kasi nga, kung hindi siya magaling na presidente at weak na presidente siya at walang kakayahan, kaya niya bang ipahuli yung mga sangkot sa anomalya? At tulad na lang ni Kibuloy, kaya niya ba iparesto yan? At yung iba pa, kapag ang isang Pangulo walang kakayahan, matatakot yan sa kalaban.
Lalo't alam niya na medyo mabibigat din yung kanyang babanggain. Pero palibhasa siya, may paninindigan nga at may kakayahan, nagagawa niya. Hindi nga lang siya agad kagaya ng iba na padaskol-daskol. Kaya nasabi siguro ni Panelo na magaling siyang leader, magaling siyang pangulo dahil nga dahan-dahan siya kung kumilos. Marahil pinagkumpara niya si Duterte at saka si Bongbong. Si Duterte nga naman marahas, pabigla-bigla, pero si Bongbong hindi. Alalay, dahan-dahan, pero ginagampanan yung kanyang pagka-pangulo. Yun nga, nasabi nga niya na totoong may kakayahan ang ating Pangulo at may political will. Akala lang daw ng iba, may ng klase siyang Pangulo. Pero ngayon nakikita niya yung sistema, kung paano trumabaho, eh siya na mismo ang parang naano sa sarili niya na hindi ito mahinang klase. At yan ang hindi pa napapansin ng mga ibang kasamahan niya. O baka kung napansin man, ini-ignore o binabaliwala. Pero si Panelo, nagsalita na magaling na leader ang ating Pangulo. Bakit? Kasi nga, yung kanyang mga tagasunod, yung kanyang mga follower na sumusuporta sa kanya, talagang kung anong iutos niya, walang labis, walang kulang. Yun lang ang ginagawa. At hindi mga abusado, tulad ng mga pulis natin. Kung yung mga pulis lang natin, katulad ng mga naging pulis ni Digong, hindi ubre ang mga rally-rally na yan. Kaya nga, may mga nagtanong na sa social media, bakit daw nung panahon ni Digong walang rally? Samantalang maraming nasalanta. Di ba? Yun ang pagkakaiba nila na napansin siguro ni Panelo. Si Bongbong mahinahon, tahimik, kahit anong ipula mo, wala siyang kibo. Yung nga kasabihan na ang tahimik, ngunit mapanganib. Yun, kaya nga, mismo si Panelo na umamin na at nagsalita na hindi mahinang klaseng Pangulo si BBM. Kaya bakit? Ginawa na nila ang lahat para pabagsakin ito Pero hindi nila napabagsak. Marami silang ipinintas, lalo nung damputin si Digong. Doon sila nagkandalaiti. Pero gumawa pa sila ng paraan para mapabalik dito kung ano-ano mga resolution ng kanilang hindi na-aprobahan at hindi kumbaga pumutok yung kanilang mga gustong mangyari. Kaya doon siguro na pag-isip-isip ni Panelo, matindi ang follower nito, ang tagasunod. At nakita niya siguro talagang sinusunod ang ating Pangulo ng kanyang mga tagapagpatupad ng ating batas na nasa tamang sistema. Ay mga bintang nilang kidnap, hindi umubre. Marami agad nag-comment doon. Isa lang ako sa nag-comment So, sabi ko, paano kikidnapin? Saka nakakitang kinidnap. Ang daming pulis. Ang isang kidnapper, pag dumukot ng sino man tao, biglaan, wala nakakaalam. At kung meron man, hindi makakaporma. O, di ba? Sama-sama sa mabuti, pagka gustong kidnapin ng tao, pwersahan. Pero yung kay Digong, walang nangyari pwersahan Arestado talaga Nasa tamang proseso. O, di ba? Kaya nga kasi,
Yun ang mahirap sa basta na lang uhusgahan mo ang isang tao na hindi mo pa talaga alam ang kilatis. O ngayon, unti-unti nakikita na nila ang kilatis ni BBM. Yung nga sabi ko doon sa vlogger na nag-vlog niyan, doon ko napanood yun eh. Dahil sabi niya, mag-comment kayo. Ang sabi ko, sa comment ko, hindi nakakapagtaka kung siya ay matalino, marunong at madiskarte dahil yan, dugong Marcos. O, di ba? Kung paano ang sistema ng kanyang ama at marahil yung galaw ng kanyang ama nung ito'y kasalukuyang pangulo pa ay napag-aralan niya o baka naman naturuan din siya ng mga sistema. Sabi nga niya, susundan niya ang yapak ng kanyang ama eh. Ayan na nga oh. Kaya itong patuloy na gusto magpabagsak sa kanya, dapat tumigil na kayo kasi sabi ko na nga, pag napuno ang ating Pangulo, baka magsisi kayo. O mismo si Panelo, sinabi na ni Panelo, hindi siya mahinang leader. Sana naman ipaunawa din ni Panelo sa kanyang mga kaalyado na DDS ng ating Pangulo, hindi basta-basta. At yung mga supporter niya. Ayan, kaya natin napagkukwentuhan dahil na nga din yung sa sinabi ni Panelo. Napanood natin yung video doon sa kapwa natin vlogger, mga taga-social media. Ang linaw na sinabi niya ron, hindi siya mahinang klaseng Pangulo. Matalino siya, may kakayahan siya at may sarili siyang pamamaraan. Sinampol na nga niya si Kibuloy. At yung iba pa ng mga bigatin. Kung mahina kang Pangulo, hindi mo kaya yon. Di ba? O si Aimee, kapatid niya yan. Pero ano nangyari? 17 waran yung inilabas para doon sa mga dapat hulihin. At kumikilos na ngayon. Nagtatago na nga yata yung iba, hindi na mahagilap eh. Hinahanap na sila. Kaya nga sabi ko, baka naglayasan ng iba. O di ba nung panahon ng matandang Marcos, ganyan din. Nung pinadadampot na niya yung mga dapat damputin, nangawala. Ganyan, hindi pa niya ibinababa martialo ha, ng ating Pangulo. Wala pang martialo yan. Nasa ano pa tayo, yung tinatawag na kalayaan. At hanggat maaari nga, ayaw nga niyang gamitin ang batas militar. Gusto niya talaga malagay sa tama, malagay sa konstitusyon, yung sistema ng mga dapat papanagutin. Kita mo nga pati yung mga nakaraang rally, mga violente na, yung mga iba nagrarally. Ano sabi niya? Karapatan nila yan. Ibinibigay ko ang karapatan nila na magsagawa sila ng malayang pamamahayag. Ngunit, huwag silang lalabag sa batas at aabuso. Tama yun. Isa marahil yan sa napansin ni Panelo. Ano sabi niya sa mga kapulisan? Bayaan nyo sila, basta wag lang gagawa ng marahas. Pinuri pa nga ng mga ralista yung mga pulis. Di ba? Pero hindi nila alam yung pagpuri nila sa mga pulis na yung kasama ng ating Pangulo. Bakit? Yung ating mga kapulisan hindi naman naging marahas, pinabayaan lang sila di ba? Nakita na natin yan nung panahon ni kay Cory yata yun, di ba? Nagrally-rally sila sa may ni Rat-Rat. Pero dalawang Marcos na nangyaring ganyan, walang nangyaring ganung karahasan. Kaya lang, itong pangalawang Marcos, hindi na ito bababa kagaya ng naunang Marcos. Kasi gusto nga nito, ibangon niya yung nalugmok na bansa. Niya naman ang tinututulan ng iba. Di ba? Yung mga ginagawa niya ngayon na napanood natin doon sa kapwa natin vlogger, na namimigay ng kung ano-ano, mga lupa, mga libreng ospital, ang lalaki ng bill, tapos nakalagay zero balance. Yung bahagi na
iniwan ng kanyang ama na national recovery, ayan na yon. Hindi lang napapansin ng mga tao. Unti-unti na niyang ginagawa. Kaya nga ang tanong ng vlogger saan kaya ni BBM kinukuha yung pera na ginagamit niya para lutasin yung problema ng mga tao tungkol sa mga bill ng ospital. Pero mo, meron nag-bill ng 100,000. Oh. Lalabas na yung tao na may problema, saan sila kukuha nun? Ganun kalaking halaga. Pero nagulat sila, wala lang silang babayaran. Zero balance. O, isipin mo yun. Tapos yung mga lupa na ilang taon nang hinuhulugan. Inumpisahan ng kanyang ama yan na mamamahagi ng mga lupa ng mga sakahin na walang dating sakahin, na nakikisaka lang. Nung pag-alis ng ama niya, ginawa, pinabayaran. O, nagbabayad sila. Inungkat niya ngayon yan. Yung mga dati nagbabayad, hindi na niya pinabayad. Oh. Yan ang hindi nakikita ng ating mga kababayan. Na sana, unti-unti, mapansin nila yan. Si Panelo marahil napapansin na yung ginagawa ng ating Pangulo. Kaya siya mismo parang nagduda na sa kanilang sa pantaha. Na weak, walang alam, walang political will. Sa nakikita nila, unti-unti, nakita ni Pamelo. Kaya sana, totoo yung kanyang paghanga o pag-ano kay BBM, hindi balat kayo. Pero balat kayo man at hindi yan, sa tunay na pangyayari, totoo naman. Ano ba? Yung nga sabi, sa kasabihan ng mga ibang negosyante, di bali konti kita, unti-unti, di bali hindi laki tubo, unti-unti, lalaki din. Ang ibig sabihin, kahit dahan-dahan lang, basta tuloy-tuloy, o gaya ng ginagawa ni BBM, doon sa mga dapat arestuhin at ipakulong. Di ba, hindi naman niya binibigla. Kaya nga, nagduda ang taong bayan sa kanya, puro lang siya dada, puro siya salita. Walang gawa. Oh. At isa na nga tayo sa nag-advise sa kanya, katapos ng aming rally, ano sabi ko? Mr. President, gawin mo na yung para sa'yo. Ginawa na namin yung para sa amin. Kumilos ka na. Kasi baka matulad siya kay Erap, na puro dada. Oh. Ang sabi ni Erap, sa kangkungan kayo dadamputin. Walang kumare, walang kumpare, walang kaibigan. Oh, di ba? Oh, di ba yan din ang panukala ni Bongbong? Wala siyang sisiluhin. Ngayon, ang napansin ng taong bayan, puro lang sa salita, wala sa gawa, kaya parang nagdududa. Yung nga nasabi, walang kakayahan. Walang political will. Oh. Yung transparency na gusto mangyari ng iglesia, yun ang pinapakita niya ngayon. Yung patas na paglilitis at paghusga. Dapat nga naman, litisin sila, makulong ang dapat makulong. O di ba? Papanagutin yung dapat papanagutin. Ayun naman ang habol ng taong bayan O, di ba? Kaya nga nagdaos ng rally. Peace rally. Kapayapaan, transparency at saka democracy. O yun, ginagawa na niya, tinatrabaho na niya. O ilan yung inilabas na warrant, 17 yun Eh ngayon, hinahanting na. Hindi ngayon mahagilap kung nasaan. O yung mga nasa ibang bansa, pag naaprubahan na yung Interpol na ang kukuha kagaya ni Saldico. Oh. Natutuhan niyo yung binulgar ni Saldico, wala yun Walang merit, walang kahit ordinaryong tao pag pinag-aralan yung mga inihayag niya. Wala. Sa akin nga lang, nung
rebistahin ko at pag-aralan ko yung mga ano niya eh. Hindi papasa sa akin yung mga sinabi niya na yun eh. At kung totoo man yun, dapat dito niya ipaliwanag ng personal. Talakayin niya rito, ituro niya ng personal yung mga involved. O, di ba? Ganyan, dinidiin niya si BBM. Si BBM daw ang mastermind. Saka nakakitang mastermind na siya pa magbubulgar ng mga kabulukan. O sa isang sindikato. O, yung pinuno ng sindikato, bubulgar ba niya yung sarili niya sa kanyang grupo? O kung kanino man? Di ba? Hindi. Panay lang ang utos. Ngayon, didiin siya. Eh, kalukuhan nga. Pati yung mga ibinibigay siya, mga mali-maleta. Wala eh. Hindi papasa. Kaya lalo lang siyang madidiin sa kanyang ginawa. Pinalaki lang niya lalo yung problema niya. Ito naman mga nagrarally, na gustong pabagsakin si BBM, gusto siyang paalisin sa pwesto, yan ang mga nagtatakip doon sa mga buhaya na dapat makulong. Bakit? Pag nagtagumpay nga naman sila eh, ay di happy ending, malaya na naman. Tapos gustong ipalit si Bibi Sara. Marami na nga nag-comment eh, hindi siya pwede. May mga nag-comment pa nga, buti pa nga raw kung ipapalit si, ano yun, Robredo, Leila Robredo, o kung sino pa man. Wag lang si Sara. Mismo nga si Ramon Ang, nagsalita na rin eh. Magaling daw na Pangulo, ito si Bongbong. Isa rin siya sa umahanga. Oh. Bakit? Totoo naman eh. Hindi nakakapagtaka yun kasi ang tatay niya, Marcos eh. Dugong, yung sabi ko nga, dugong Marcos yan. Yung nga, like father, like son. Kaya yung nga gusto nila mangyari, kung paano natimbog yung tatay, ganun din gusto siya matimbog. Paano na palayas. Yung matandang Marcos, kung hindi lang nagpusong mamunyon at kung hindi lang pinasukan ng CIA, hindi bababa yun. Pero hindi mangyayaring dadanak ng dugo. Kaya lang, sabi nga niyan, di ba si Pabyamber, atat na atat, hinihingi na yung order niya. Oh, alam niyo yung BBM, pag ibinigay niya ang order sa militar, sabog lahat yung tao ron. Ubra ka ba naman doon sa mga military, lalo't mga tangke na kabarada ron? Huwag na kayong masingganin, huwag na kayong bombahin, kanyunin. Sagasaan na lang kayo doon, pahiga-higa pa. Isa pa naman tayo doon mga idol, isa pa naman itong inyong lingkod na nagpahiga-higa doon sa Calderon, yung panahon ng rally na yun. Kaya, yan, sinabi ko na sa una kong video, walang ibubungang maganda yung rally. Dahil kung hindi magpapahinuhod, yung inyong gustong pabagsakin, at ginamit ang militar, wala ka magagawa. Mabuti nga, ito si Bongbong, mabait nga eh. Di ba? Disiplinado yung mga pulis. Violente na ngayon, nandun sa may bandang Mindiola, di ba? Nagsusunog ng kung ano-ano. Pero yung mga pulis, di ba? Kalmado lang. Bakit? Disiplinado eh. Pinatutupad ng tama yung batas. O nung panahon ni Digong, pwede ba yan? Di tukang-tukang nga eh. Kahit hindi dapat itukang, tinukang eh. Kaya lalo pa yan, gumagawa ka na ng kaguluhan. Gusto mong pababahin si Digong, ay patay ka. Buti kung umabot ka pa ng kulungan, pag dinampot ka. O, di ba? Yung mga nagsisigaw-sigaw ganyan, Marcos resign, bumaba ka na. Kaya Digong nyo gawin yan. Digong, bumaba ka na, mag-resign ka na. Baka damputin ka, hindi ka na makaabot ng kulungan. Tukhangin ka, di ba? Kaya yan eh, sabi na nga, pag mabait ang presidente, ganyan sila. Abusado. Oo. Dalawang klase lang naman yan eh. Pag mabait ang Pangulo, abusado mamamayan. Pag abusado ang Pangulo, tiklop ang mamamayan. Di ba? Subok na natin eh. O, abusado yung presidente, yung naunang presidente, si Digong. Ano nangyari sa mga mamamayan? Di wala. Bahag lahat ang buntot, tiklop, pati bunganga, nakaganon.
Kaya mabait ang presidente ngayon. Abusado, taong bayan. Di ba? Ganun lang yan eh, vice versa lang yan. Pero sana naman, huwag naman nating abusuhin ng kabaitan ng ating Pangulo. Pero sabi ko na nga may hangganan yan eh. Okay, tama mo. Tinatrabaho na niya ngayon. O di, hindi na makagilap ngayon yung mga dapat tuloyin na nagtatago na. Yan. Hindi man madampot lahat yan, pero tiyak may mahuhulit, makukulong dyan. Oh, hindi niya titigil. Sabi nga ni Trillanes eh, nung sa isang interview eh, hindi raw niya titigilan yung mga Duterte na yan. Di ba nasa dahik yung kaso sa ICC? Yung in-interview siya eh. Sabi niya, hindi raw niya titigilan yan eh. Yung sa unang interview nga niya, sinabi pa nga ni Trillanes eh, ang mga Duterte daw salot ng ating bayan. Bakit? Ito nga, nakikita nga natin oh. Parang totoo yung sinabi niya. Nakikita natin. At sa totoo lang, hindi naman si Bongbong ang nagpapagulo ng bansa natin. Sila ang nagpapagulo. Nananahimik ang ating Pangulo, tumatrabaho ng dapat trabahuin. Anong ginagawa nila? Batikos dito, batikos doon. O ganyan, rally rito, rally roon. Anong tanong, nakakatulong ba yon? O nakakapirwisyo? Pirwisyo, di ba? Unang-una, pwede na silang kasuhan ng alarm scandal kasi nag-iingay sila sa kalye. Yung alam pangaraniwan magsigaw-sigaw ka dyan sa kalye, ireklamo ka sa barangay eh. Kasuhan ka ng alarm scandal eh. Oh. Doon pwedeng maraming ikaso doon sa mga yon. Inciting to sedition yun. May nagsalita na ng pulis eh. Inciting to sedition daw yun. Pag-aaklas, pag-ano. Hinihikayat mo na mag-rebelde mga tao. Pero wala na masyado naniniwala sa kanila kasi kung marami ang nagrally, mas marami itong INC. Mapayapa pa. Mula nung dumating, mapayapa. Hanggang umalis, mapayapa. Walang gulo. At sila, kalat-kalat kung saan-saan. Tapos ang ingay. O sige nga, pagkumparahin natin. Sino ang bayolente? Sino gumagawa ng gulo? Pangulo ba? O sila? Salamat na nga lang sila at ang mga pulis. Sa ngayon, hindi kagaya ng mga pulis ni Digong. Ang mga pulis natin, kahanga-hanga, tahimik. Sinusunod ang tamang proseso. O, di ba? Eh no, balikan natin yung kay Panelo. At sana mapansin na rin to ng mga ibang DDS para manahimik sila. Ang sabi ni Panelo, hindi siya weak na presidente. Hindi siya presidenteng walang alam. Hindi siya presidenteng mahina. Matalino siya, magaling siya, madiskarte siya, at meron siya political will. Oh. Si Panelo na, si Sal Panelo na, nagsalita niya. Napanood natin yan doon sa isang video. Kaya nga, tinalakay din natin ngayon. Wala man akong video maipakita sa inyo, pero madali nyo makikita yung video na yon. At kalat yun, siyempre social media eh. Oh. Hindi lang tayo marunong mag-ano ng mga ganung video-video eh. Dahil tayo, pag nag-vlog ng ganito, direkta. Walang kung ano-ano. Pero kung ano lang inapanood natin, nano natin, yun lang ang tinatalakay din natin. Ngayon, yung mga gustong makakita doon sa mga sinabi ni Panelo, hanapin nyo yung video na yon. Dali nyo makikita yon sa YouTube, sa social media yon. Hinangaan ni Panelo, ang ating Pangulo. Sinabi nga niya eh, hindi totoo na walang kakayahan, mahina, walang political will. Siya na mismo, sinabi na niya. At sana, yan din ang ipaunawa niya sa kanyang mga kasamahan sa DDS.
Kasi unang-una, number one siya kano ng DDS. Bata nga si ni Digong eh. Yung panahon ng Digong, di ba? Anong panahon? Siyang nagpuputak nung panahon ng ating dating Pangulo si Digong. Sila ni Bongo. Tsaka si itong si yung wanted din ngayon, kasama yun sa kinasuhan. Kaya gusto nila talagang mapawala, mapatalsik ang ating Pangulo para tuloy ang ligaya. At sila ang totoo nagtatakip sa mga magnanakaw. Hindi ang ating Pangulo. Kumbaga, pinipihit nila, binabaliktad nila ang pangyayari. Di ba? Gusto nila pasamain ang ating Pangulo. Pero sa totoo lang, sila ang pinagmumulan ng gulo. At akala ba nila, kung sakaling bumaba ang Pangulo, meron silang pwedeng ipalit? Pagkakataon na yan ng mga dayuhan para pasukin tayo. At yan ang iniingatan ng ating Pangulo at ng ating mga kasundaluhan. Kasi yung mga rally-rally, wala lang yan. At nakita naman ng ating mga kasundaluhan, konti lang sila. Kung ikukumpara nga sa INC. Kung INC nag-predict ng ganon, baka mapababa ang Pangulo. Pero hindi yun ang pakay ng INC. Kaya nga, nung may nakihalo sa INC na gano'n ng sistema, tinaboy pinaalis Oo. Hindi pwedeng gano'n wala sa paksa. Kaya lang, nakasira nga sa INC, sabi nga nung isang vlogger, si Amy. Kaya natapos agad ang rally. Kasi nga, mamaya may magsampahan pa mga ibang politiko ron na magkakyaw doon Pagmulan pa ng gulo. Kaya yung tinapos na. Total, nasabi naman na yung paksa tungkol sa rally, ano pa? Wala na, di ba? May mga ibang programa pa sana doon na dapat ganapin. Kagaya nung nag-umpisa, puro kantahan, Hindi na, tinapos na agad nung gabing yun para maging tahimik na yung lugar. Yan mga idol napagkwentuhan lang naman natin yung sistema nung tungkol kay Sal Panelo. Kaya yan, salamat ng marami at kahit sa maiklis ang dali nitong ating kwentuhan sinamahan niyo ako. Well, mga idol bago tayo mag-iwalay, muli ko kayong binabati ng isang magandang umaga. Mapalusong Visayas, Mindanao at maging sa ibayong dagat ng ating bansa. Saan man kayong panig, binabati ko kayong muli ng isang magandang umaga at nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. Okay na mga idol kung muli yung lingkod, si Boyet, paalam. Paalam.